Alright, sa mga gusto pong magpahula sa akin ng libre, just follow me on Facebook page Bonum Magos na may blue check. At mag-abang po kayo sa Facebook Live kasi sa Facebook Live lang po ako nagpapahula ng libre. Be present, okay? Kung maabutan nyo ang Facebook Live. Ngayon, after ng Facebook Live, 1 hour later or dinidelete ko po ang Facebook Live kasi marami pa rin ang gustong magpahula kahit tapos na ang Facebook Live. Alright? After ng Facebook Live, hindi na po ako nag-entertain kahit sa Messenger. Okay? During lang po sa Facebook Live. Kaya make sure naka-follow kayo sa Bono Magos PH na Facebook page ko na may blue check para every time na may Facebook Live session, ma-notified kayo na may live ako. Kasi during lang sa live FB Live, Facebook Live ako nagpapahula ng libre. Wala kayong babayaran. Be present lang. And then, after ng live, dinidelete ko na. Kaya hindi nyo malalaman kung tapos na. To make sure na wala nang hahabol pa. Kasi, yung iba, sad to say, at hindi ako ng time. Hindi ako sure kung anong oras. Basta morning. Usually, morning. Kasi sa umaga, presko pa, hindi pa mainit. Lalo na ngayon, summer, if afternoon na ako nagpapahula ng libre, mainit. Hindi rin po sa gabi kasi hindi po ako nagpupuyat. Bawal sa akin magpapuyat, alright? Para hindi tayo magka-Alzheimer's pagdating ng pagtanda natin. Okay? Yung mga nagpupuyat, kaya good luck. Magkaka-Alzheimer's kayo pagtanda ninyo. I think that's it. Okay, so follow me on Facebook page, Bono Magos PH. Again, you may blue check. Mag-iingat po sa mga ibang Bono Magos na gumagaya sa akin. Yung wala pong blue check, sila po yung scammers. Hope to see you there. Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. And of course, sa ating mga cross-watchers, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa Bono Magos PH. My name is Angel Francia Feliciano. Now, in today's video, Aquarius, alamin natin kung ano yung mga pintuang magbubukas para sa ating mga Aquarius signs. Now, paalala lang, Aquarius, at sa lahat po ng mga nanonood, cross-watchers, lahat po ng zodiac signs dito. Lahat po ng tarot readings ko dito sa YouTube ay general reading lamang. So, ibig sabihin, hindi po lahat ay makaka-resonate. Kunin nyo lang kung saan kayo nag-resonate, Aquarius, at iwan yung hindi. Alright. Now, bago natin alamin kung ano yung mga pintuan mabubukas para sa ating mga Aquarius, alamin muna natin kung ano mga isyung kinakaharap ninyo ngayon, mga dapat nyong malaman, mga mensahe at gabay para sa ating mga Aquarius signs. Ayan, let's start. Aquarius, first energy, you have the Temperance. Okay. Next energy, Aquarius, you have the Seven of Wands. Next energy, Aquarius, you have the Five of Wands. Next energy, you have the Justice. Next energy, Aquarius, you have the Three of Cups. Next energy, Aquarius, you have the Queen of Swords. The Eight of Swords. This is really nice. Next, you have the Strength card. Next energy, you have the Ten of Wands. Next energy, you have the Four of Pentacles. Okay. At the bottom of this deck, Aquarius, you have the Ten of Swords. Okay, this is your main energy. I feel like marami sa inyo right now, Aquarius, or maybe in the past, lugmok. Okay? Nasa sitwasyon na defeated, walang-wala, nalulungkot, nadidepress, nawawala ng gana. Could also be namumblema. Kasi possibly, ang dami niyong kinakarap ngayon na challenges with the Seven of Wands. Madaming mga struggle. Siguro pagdating sa pera. But it looks like, pagdating naman sa pera, the good news here is, I feel like bago matapos itong buwan na to, kung kailan nyo man ito napapanood, you will achieve financial success. Okay, you will achieve financial success. Possibly, meron kayo malilikom na malaking pera. At magse-celebrate kayo.
It's a celebratory success na I feel like this could also be na meron kayong makukuhang pera through community. This could also be loan, mabibigyan kayo ng pera galing sa kaibigan or through community. Now, the Ten of Swords, Aquarius, huwag kayong mag-alala kasi I feel like with the Ten of Swords, although may ending na nangyari, may hindi nag-work, it doesn't mean the end of the world for you. It's not the end of you. This means that I feel like with the Ten of Swords, it could also be there's a new beginning happening for you. Okay? It's just the beginning. It's not the end. It's simula pa lang to. Okay? But I feel like you are ending a cycle right now kung saan it could also mean matatapos din ang mga problema mo. Aquarius, this is a sign now with the Ten of Swords, matatapos din ang problema mo. Could also be like some of you maybe in the past, you have been betrayed. If you have been betrayed, Aquarius, makukuha mo yung hustisya mo with the justice. Okay, let's first talk with the Temperance and the Queen of Swords. Okay, regarding your goals, regarding sa mga objectives mo, ano yung mga objectives, Aquarius? Sa mga hindi nakakalam, ang objectives is yung mga goal natin na gusto nating ma-achieve. Yung mga iniisip natin, mga idea natin na gustong mag-manifest. Mga idea natin na gusto nating maisakatuparan. Mga idea natin could also be idea sa business, idea na idea para magkapera. Idea could be an idea to have another source of income. Okay, whatever goals you have, regarding sa mga goals mo, Aquarius, either career goals man yan, career goals, financial goals, or personal goals man yan, it requires patience for you. In divine timing, you will achieve success. Okay, with the Temperance. And also in divine timing, be patient with the results sa mga kung ano man mga idea ninyo. Mga iniisip, ang Queen of Swords kasi, these are your plans, objectives, mga plano sa buhay. Pagdating sa mga plano niyo sa buhay, habaan mo ang pasensya mo, Aquarius. Kung gusto niyo makita ang resulta, okay, habaan mo ang pasensya to see the result. Sa ngayon, hindi mo pa makikita ang result, but I feel like inuudyok ka ng kung ano man yung mga inumpisahan ninyo. Sa negosyo, ano man yung mga gusto mo makitang results. Okay, meron nagsasabi dito na habaan mo ang pasensya mo. Hindi pa sa ngayon. In the right time, makikita mo ang result sa mga pagpupursige mo, pagsusumikap mo, sa idea mo na binuhay mo, idea na ginawa mo ng action. Okay? Now, with the Eight of Swords and the Seven of Wands, it looks like marami sa inyo right now, possibly Aquarius, namumblema dahil hindi alam anong gagawin sa mga problema. Seven of Wands kasi, these are challenges, these are struggle. I feel like marami sa inyo nagsastruggle na makaalis, nagsastruggle na masolusyonan ng mga pinoproblema. Either sa love life, either sa kaperahan, either sa problema sa trabaho, problema sa sarili. It could also be with the Eight of Swords. I feel like marami sa inyo ang namumblema sa sarili kung kakayanin nyo ba to. There's something about pinoproblema ninyo perhaps in the future, Aquarius, kung kakayanin ko ba to? Kakayanin ko bang masolusyonan to mga problema? Eight of Swords, Seven of Wands. I feel like you will. Makakaya mo with the Ten of Swords. But let's talk. Mamaya malalaman din natin yung mga additional na meaning. Buksan ko lang yung ilaw, Aquarius. I'll be back. Okay, pasensya na, Aquarius, if ngayon ko lang buksan ng ilaw. Kasi mainit eh. Mainit ang fluorescent light. Anyway, so let's go back. But may balikan natin yung Seven of Wands and Eight of Swords. Dito muna tayo sa Strength of Wands at Five of Wands. I feel like marami sa inyo right now, marami sa inyo maybe in a situation na may kaaway kayo. Possibly if you are
Meron kayong kaaway either sa trabaho, kapitbahay, kapamilya, may away, may gulo, may conflict, may misunderstanding, may hindi pagkakaunawaan. I feel like with the strength card, I feel like marami sa inyo or ilan sa inyo mas pipiliin na huwag patulan, umiwas na lang sa away, avoid conflict, avoid. I feel like marami sa inyo, maybe right now or lately, you choose to avoid drama. You chose, mas pinili mo or mas pipiliin mo na huwag ma-involve sa any kahit na anong drama or issue, or you wanna make as much as possible, you wanna avoid conflict. Now with the 10 of Wands and the Justice, if ikaw naman Aquarius, if nahihirapan ka right now sa mga obligasyon mo sa pamilya, obligasyon mo, mga pinapasan mong responsibilidad either sa family, sa trabaho, sa negosyo, kung ano man yan, I feel like the message here is try to balance your life para ma-lessen ang burden. Or also with the 10 of Wands, this is achieving completion eh. Meron kayong gustong matapos, right? Meron kayong gustong matapos. Siguro, nahirapan na kayong tapusin ang mga pang-araw-araw ninyo na project. There's something about proyekto mo siguro na gusto mo matapos agad. There's something about try to balance the load so you can, the important thing is makumpleto mo yung project, matapos mo yung trabaho mo na hindi ka nahihirapan, hindi mabigat para sa iyo gawin ang mga tinatrabaho mo. Try to balance your life. That's the message. Pagod ka na sigurong ikaw lagi naghuhugas. Try to manage that. Try to balance it. And the question is how? Napapagod ka na siguro magtrabaho. Napapagod ka ng... There's something about napapagod ka sa ginagawa mo. The answer is try to balance your time. Try to balance it. Kayo na bahala kung paano nyo balansehin. Basta try to balance it. Now again, 3 of Cups and the 3 of Cups and the 4 of Pentacles. This is a good sign na marami sa inyo in the future, sa mga paparating na araw, linggo, or buwan, meron kayong maiipong pera, Aquarius. Now, di ko alam kung saan nyo ito makukuha. Possibly through community, possibly through collaboration, business partnership. Basta there's something about kasama dito ang community. For some reason, ang community makakatulong na ma-achieve mo tong financial at attainment or financial success or financial victory, or makaipon ka ng malaking pera through community. Okay? Could also be like paluwagan. Di ba community, marami kayo paluwagan. Perhaps. Now, tignan natin ngayon, Aquarius, kung ano yung magbubukas na pintuan para sa inyo sa mga susunod na araw, linggo, or buwan. Mga pintuan na magbubukas para sa ating mga Aquarius, please. Pintuan na magbubukas para sa ating mga Aquarius. Aquarius, you have the door of reflection, the door of nature, the door of wisdom. So, isa sa mga pintuang magbukas is contemplation. Contemplation, reflection, and rumination, deliberation. Kung saan, of course, maliliwanagan ka sa mga mabibigyan ka ng clarity para makaisip siguro ng magandang idea para masolusyonan ang mga problema mo. Okay, especially with the 8 of Swords. Maliliwanagan ka, magkakaroon ka ng, maliwanagan ka sa mga nangyayari or mangyayari sa buhay mo. And then, pag nagkaroon ka ng kaliwanagan, maliwanag na sa iyo, malinaw na sa iyo mga nangyayari, alam mong masolusyonan ang problema mo. Alam mong gagawin mo. Okay? Ang mahirap kasi, kung hindi mo alam anong gagawin mo yan ang problema. Kasi ang mga obstacles, problema sa buhay, stressors, laging nandyan. Okay? And you have the door of nature. Outdoors. I feel like, especially sa mga Aquarius na natin, I feel like marami sa inyo pagod na right now. I think it's time for you to spend more time with nature to de-stress. Okay? Kung napapagod ka na, I think marami sa inyo Aquarius, hindi balansi ang pamumuhay ninyo.
What do you mean hindi balanse? Paminsan-minsan, weekdays, pumunta ng dagat, mag-relax, kasi alam naman natin na from Monday to Friday, trabaho na naman. Once a while, try to de-stress, detox your aura, your mind, your mental state, your physical state, your emotional state, and your spiritual state. You have to be balanced, healthy. So, isa sa mga payo dito is ang magbubukas para matulungan kang magkaroon ng yung optimal well-being mo, hindi maging delikado, hindi magka-crash ang katawan mo, hindi madidisgrasya, hindi magiging delikado ang katawan mo, hindi babagsak dahil sa sobrang stress at pagod. That you have the door of nature. Ino-offer sa iyo ng universe. Binubuksan ang pintuan ng nature para welcome ka dito. You have to welcome this opportunity na ma-experience mo ang mag-relax sa mga park, pumunta ng dagat. Sea is part of nature. Maligo sa ilog na malamig, siguro magpasyal sa mga sa mga magagandang pasyalan. And also spend time with animals. And there's something about you have to eat organic foods, mga natural na products na dapat mong gamitin para hindi ma-overload ang iyong physical body. There's also something good about that with regards to your health. Now, the last thing na magbubukas na pintuan para sa inyo, Aquarius, is the door of wisdom. This is really nice. The door of wisdom is sort of like knowledge. Mabibigyan ka ng karunungan, katalinuhan, wisdom, for you to be wise enough. Wise with your decision making. Kasi kung mali-mali ang mga decision natin sa buhay, obviously, pag mali-mali, problema. Magiging daming problema. Magiging malaking problema ang nag-aantay para sa atin. So, you will have insight, mabibigyan ka ng insight, understanding. Diba? Kalinawan at understanding at maiintindihan mo. At intelligence, karunungan, kakayahan to know what to do. Okay? So, and besides that, you're already smart, Aquarius. I think alam mo yan. But then, I feel like the reason why na-out of balance ang mga, mo kasi, pagod na some of you doesn't know how to manage your stress. That's why, pagdating ng mga problema, hindi nyo na alam anong gagawin. Alright? Okay, next. Punta naman tayo sa mga mensahe sa iyo ng mga archangels. So, mga dapat yung mga malaman sa ngayon. Messages for our Aquarius, please, archangels. Archangels and spirit guides. Messages para sa ating mga Aquarius signs. Peace. Clairvoyance. Spiritual understanding. You are safe. For those of you na natakot, okay, you are safe. Peace. Sabi ni Archangel Chamuel, peace comes from remembering that only love is real. I think isa sa mga ibibigay sa iyo is peace of mind. Magkakaroon ka din ng peace of mind. Magkakaroon ka din, maranasan mo rin ang freedom. Kung saan mang freedom ang dapat mangyari sa buhay mo. This could be financial freedom. This could be freedom to do what you want in life. Freedom sa mga conflicts. Kalayaan. Okay, next, of course, you have clairvoyance. I am helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. Love for yourself, Aquarius. Okay, so tinutulungan ka ngayon ni Archangel Raziel with comes to your spiritual side na tuluyang mabuksan, totally fully awakened. So I feel like the reason why you don't know what's happening in you right now, Aquarius, because hindi nyo naintindihan siguro mga nangyayari sa inyo. Kasi wala kayo, yung spiritual awareness ninyo is medyo mababa.
Okay. Next, you have spiritual understanding. Again, karunungan. Siguro marami sa inyo, meron kayo biniblame ninyo ang mga tao sa mga nangyayaring conflict, mga pinoproblema ninyo yun. Some of you are biniblame, nang biblame kayo ng ibang tao, but then you don't, the actual reason is, it's a lessons for you to learn alone so that you can come out as mature. You will learn from life. Right? So that para matuto ka kung ano ba talaga ang buhay. Alam to ng mga 70, 80 years old. Alam to ng mga 70, 80 years old or 60 years old. Alam niyo ano ang buhay. Mahirap talaga. Alam mo, marami sa inyo, madami kayong pinagsisisihan ngayong matanda na kayo. Sana nung malakas pa ang katawan ko, sana nung bata pa ako, hindi ako naglandi-landi. Sana tama ang mga naging desisyon ko, tama ang mga naging desisyon ko sa buhay noon pa. Noon pa. So all of these are happening because you are going through some spiritual awakening. So you would understand life. So sabi dito ni Archangel Raziel, I am bringing you esoteric information and symbols and help you understand spiritual truths. Kaya may mga dapat kayong malaman, Aquarius, mga susunod na araw, so you would fully understand. Maybe you are going, maybe you haven't, some of you haven't found your life's purpose yet. Paparating kayo. Matanda na ako, Madam Bonum, para ma-experience ko bang spiritual truths. Well, sad to say, lahat tayo may ganyan kasi wala sa edad yan. Wala sa edad yan. Okay? Kasi I feel like you piniprepare, lalo na yung mga matatandang Aquarius, piniprepare kayo for yung space niyo sa heaven. So, gusto niyo ba mamatay na papunta sa hell? O gusto niyo mamatay kayo and then you wanna be rest assured kayo na yung kaluluwa ninyo mapupunta sa heaven? I think isa yan sa piniprepare sa iyo ng universe. Lalo-lalo na sa mga Aquarius dyan na malapit nang mamatay. Malapit na. Walang immortal dito. Sad to say, walang immortal. Nakakatakot naman yung Yes! Because it's truth. Bakit immortal ba kayo? Forever ba kayo nandito sa mundo? Di ba, yung mga magulang ninyo, wala na. Darating yung time din ninyo na mamamaalam kayo. But then the question is, are you prepared? Are you ready? No one's actually ready. But then, your archangels are trying to make sure na yung nilalagay ka, they want to make sure that na yung path na tatahakin mo is hindi ka mapunta sa hell. Okay? So they want to make sure na mga decision mo sa buhay tama lahat. Para hindi ka alam mo ang patutunguhan mo. Okay? Kasi sa heaven, eternity yon. Dito sa earth, temporary lang. So it's okay na hindi ka mayaman, sakto lang, but then never ka nagkaroon ng kasalanan. Kaysa mayaman tayo, million tayong pera natin, pero ang dami nating kasalanan. But, alam naman natin ang ending. Alam natin kung saan ang patutunguhan nila pag namatay na sila. I think some of you yan ang piniprepare with these messages. To have you magkaroon ng peace. You have the justice and the temperance. This is really something these are major arcanas. Okay? They want to make sure na, kasi alam nyo diba, pag namatay tayo, titimbangin ang yung mga ginagawa dito habang buhay pa kayo. Kung mas matimbang ang yung maraming kasalanan kang ginawa kaysa kabutihan, then you will go to hell. Kung sa pagtimbang, mas marami kang ginawang kabutihan kaysa mali, lahat tayo hindi perfecto. Lahat tayo makasalanan. Every now and then, meron tayong mga kasalanan ginawa. But then, the most important thing is, mas nangingibabaw, mas mabigat yung mga ginawa mong tama at kagandahan at kabutihan sa kapwa mo at sa lahat na ng bagay. Hayop, lahat na. Then you will you will be
you'll pass the entrance exam papunta sa heaven. Yes, 'di ba? Parang ganun rin kung gusto mong pumasa sa kolehiyo, sa elementary para makapagtrabaho. Ganun din ang rules sa heaven. Kailangan pumasa ka sa timbangan ng may timbangan sa kaluluwa mo. Kung papasa ka, punta ka sa hell. Kung babagsak ka, mas madami kang ginagawang kasalanan, mas mabigat yung mga kasalanan mo, then punta ka sa hell. Okay? So, Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus placements. I know, medyo negative ang ending, no? But I feel like it's for your own good. Otherwise, hindi ka pagsasabihan para maitama ang dapat maitama before it's too late. It's your choice. It's your choice kung gusto mo mapunta sa heaven forever or sa hell. Okay? So, maraming salamat sa pakikinig. Wake up call to sa mga Aquarius natin dyan na matamaan. Ang defensive dyan, sila yung guilty. So, meron kayong ginagawang masama. So, malalaman natin kung sino yung mga may malaking makasalanan ng rape, nagsinungaling, nagnakaw ng mga pera, nagsisinungaling about sa pera, nang huhot-hot, yung naninigbas sa Bisaya, nanigbas og kwarta, yung bang nanggugulang ng tao, ano ba itong tawag nun sa nanggugulang? Basta nanggugulang. Mga kasalanan yan. Okay? So, malalaman ko mamaya sa mga comments ninyo kung defensive kayo, then good luck sa mga soul ninyo. You will go to hell. Ayan. So, pero kung malinis ang konsensya nyo at wala kayong ginagawang kasalanan at malalaman naman natin, obviously, automatic mapupunta ka sa heaven. So, congratulations. So, for those of you na may mga ginawang kasalanan, bumawi na kayo, dumawa kayo ng tama para mas mabigat sa timbang yung mga ginawang tama kaysa mali. Okay, yan. Habang buhay pa kayo, gumawa na kayo ng tama, itama nyo na ang mali para mapunta sa heaven. Okay, so congratulations. Maraming salamat, Aquarius. Hope to see you again next time. Ingat po and God bless. Let me know if nag-resonate sa yung reading. Okay, like this video if nagustuhan ninyo and I hope to see you again next time. Ingat po and God bless.